Napansin ko ang kakaibang kilos ng bago naming janitor na si Luke. Una na dito ay ang ayaw niyang may makasabay sa pagkain. Tuwing tanghalian, sa pinakasulok ng mesa ito nauupo, malayo sa mga kasama namin. Ayaw din itong sumabay sa mga gimikan tuwing nagkakaayaan kaming magkakatrabaho. Kung tutuusin nga, binata ito at nasa probinsya ang mga magulang nito. Masakit na ang balakang ko sa kakaupo, pero parang ayaw maputol ang mahabang pila ng nais na magpapunch ng mga pinamili. Nagsimula na ring mapudpod ang aking mga kuko sa kakapindot ng kaha. Habang nagpapunch ay naagaw ang aking pansin sa isang buntis na babae. Hinahagod nito ang umbok ng tiyan at parang kinakausap pa ang kanyang baby sa sinapupunan nito. Nag-aalala ko habang nakatingin sa buntis, kaya inuna ko ng itotal ang kanyang pinamili. Tinawag ko si Luke upang makisuyo na ibalot ang mga groceries. Nagpaalam kasi ang packer na magbabanyo muna. Pumayag naman si Luke sa pakiusap ko, ngunit napansin ko na nakangiti ito habang nakatitig sa buntis. Parang may kalaro o kausap ito habang walang kurap na nakatitig sa tiyan ng buntis. May pangiti-ngiti pa itong nalalaman. Nawiwirduhan tuloy ako sa kanyang ikinikilos. Pagkatapos ilagay sa karton ang pinamili ng buntis, agad na nagpaalam si Luke na pupunta sa banyo. Tinanguan ko lang siya dahil abala pa ako sa pagpapunch. Bumalik na din ang packer namin na si Ian. Mag-iisang oras na, ngunit hindi pa bumabalik si Luke. Naisipan kong puntahan siya sa basement dahil nakakatiyak ako na doon na naman ito nagpapalipas ng oras. Hindi pa ako nakakahakbang nang bigla itong sumulpot sa harapan ko. "Saan ka galing? Kanina ka pa tinatawag ni Sir sa kanyang opisina." "Yan lang. Sige, pupuntahan ko muna si boss." Bago pa ito nakatalikod ay napansin ko ang pulang mantsa sa damit nito. May sugat din ito sa kamay na agad nitong tinakpan. Hindi ko na lang siya inusisa dahil baka masamain pa nito ang pagtatanong ko. Pagkatapos naming mag-inventory, agad ko nang nilak ang tindahan. Naglakad ako patungo sa guardhouse upang ibigay ang susi kay Manong Guard. Paliko na ako sa pasilyo nang mapuna ko si Luke na buhat-buhat ang malaking kahon. Nagpalinga-linga ito sa paligid, kaya agad akong nagtago sa likod ng pader. Maingat ang mga kilos na sinilip ko si Luke. Nakita ko na isinakay niya sa kanyang motor ang kahon at tinalian upang hindi malaglag. Pinaharurot na nito palayo ang motorsiklo. Ngunit sa likod ito dumaan dahil walang guard doon. Lumabas ako sa pinagtataguan at nagmamadaling tinungo ang guardhouse. "Manong Guard, heto na po ang susi." "Salamat, Kurt." "Manong Guard, may tatanong sana ako. Nalagyan na ba ng CCTV ang pasilyo patungo sa likod ng warehouse?" "Ay, hindi pa, Kurt. Kahapon sana pero hindi dumating ang installer ng CCTV. Bakit mo naman naitanong?" "Ganun ba?" "Wala lang. Naisip ko kasi na mas maganda kung malagyan na ng CCTV ang pasilyo. Nakakatakot kasing maglakad ng mag-isa doon eh." "Hayaan mo, baka bukas darating na ang installer." "O siya, maiwan ko na kayo, Manong Guard. Mahirap pa namang sumakay kapag rush hour." "Sige, mag-iingat ka." "Kayo din ho." Tumuloy na ako pauwi sa bahay, ngunit palaging pumapasok sa isip ko ang pulang mantsa na nasa damit ni Luke at ang kahon na daladala nito. Hindi ko lubos maisip kung ano ang koneksyon ng dalawa. Ayaw ko namang kumprontahin si Luke dahil baka kung ano pa ang gawin sa akin noon kapag nalaman nitong nakita ko siya na may dalang kahon. Bahala na nga siya, hindi naman siguro nagnakaw si Luke. Napapailing na wika ko sa sarili ko. Napasa po ako sa ulo ko nang walang maisip na sagot sa sarili kong tanong. Kinabukasan, kagaya ng nakagawian ko, maaga akong umalis sa bahay upang hindi ako abutan ng traffic. Nakasabay kong sumakay ang isa kong katrabaho na si Harry. Akala naming dalawa kami na ang pinakaunang nakarating sa trabaho.
Pero mas nauna pa pala si Luke. Muling bumalik sa isipan ko ang nakita ko kahapon, pero hindi ako nagpahalata. Kumilos ako ng normal, nang sa ganun, hindi siya maghinala na may nadiskubre ako sa kanya. Ang aga niyo yatang dalawa. Mahirap nang abutan ng traffic, Luke. Baka malate pa kami sa trabaho. Halika, sumabay ka na sa aming mag-almusal. May dala akong baon. Tara sa kantin, total maaga pa naman. Mauna na kayo, tatapusin ko lang itong pagmamap ng sahig. Sige, maiwan ka na namin. Sumunod ka na lang sa kantin. Sabi ko sa kanya. Tumuloy na kami ni Harry sa kantin. Samantalang tinapos naman ni Luke ang paglilinis. Sa pintuan ng kantin, napansin namin ang nakapaskil na flyers. Lumapit kami ni Harry upang basahin ito. Nagulat ako nang mamukhaan ng buntis kahapon sa warehouse. Missing ang nakalagay. Pero imposible dahil nakita ko ito kahapon na lumabas ng warehouse matapos mabayaran na pinamili. Kawawa naman ang pamilya nito. Tsak na nag-aalala na sila. Pang-10 na itong buntis sa mga nawawala. Teka, ngayon ko lang naisip, Kurt. Nagtataka kasi ako. Lahat ng missing ay nanggagaling dito sa warehouse. Dito silang lahat namataan sa warehouse bago mawala, diba? Natahimik akong bigla sa sinabi ni Harry. Bumibili pa nga ang mga ito sa warehouse bago nawala. Sa tingin mo yun ba? Nandito lang ang kriminal sa warehouse na ito? Hindi ako sigurado, Luke, pero baka lang. Maipagtatapat ako sa iyo pero sana sa ating dalawa lang ito. Kahapon, nakita ko na may pulang mantsa ang damit ni Luke. Hindi ako sigurado pero baka lang. May pagtatapat ako sa iyo pero sana sa ating dalawa lang ito. Kahapon, nakita ko na may pulang mantsang damit ni Luke nung bumalik siya galing sa pagbabanyo. Wala naman akong nakitang mantsa sa damit niya nung nakisuyo akong ilagay sa karton ang pinamili ng buntis. Ito pa, nung papunta ako sa guardhouse nakita ko na may buhat-buhat itong malaking kahon. Hindi ko lang alam kung ano ang laman. Ayaw ko naman makisuyo dahil baka magalit. May mga pagkakataon pa na nakikita ko siyang may dugo sa bibig pero sabi niya nung minsan ko siyang punahin, ketchup daw yun, kaya lang amoy malansay. Makaaswang si Luke at siyang salarin sa mga nawawala. Nagkasundo kami ni Harry na patunayan kung ano ba ang totoong pagkatao ni Luke. Nagpresenta akong magdala ng mangga bukas at saka alamang. Pati na din suka at kalamansi. Ang sabi kasi ni Mama, takot daw sa kalamansi ang mga aswang. Nagpapalabas din ito ng totoong kulay ng pagkain.